Solar Energy Company Ayan na. ni Representative Leandro Libiste pinatawan ng 24 billion pesos na multa. Para saan daw yung multa na yan? Ayan partner, ito po Oo. partner ha. Ang kumpanya ng Solar Philippines Power Project Holding Incorporated na itinatag mismo ni Batangas Representative Leandro Libiste ay pinatawan na humigit kumulang na 24 billion pesos mula matapos mabigong mag-deliver ng kuryente na ipinangako nito sa mahigit 30 kontrata sa gobyerno. Ano po yung issue partner na mabigat? Ito partner galing Sige. po mismo ito sa Department of Energy. Ayan na. Ito partner 64% ng 163 kansiladong power projects ay hawak ng kumpanya ni Kong Leandro Libiste, ito Ayan. ng Solar Philippines. Marami-rami din. Marami-rami partner. Oo. Mm. Ang mga proyektong ito ay inaasahang mag-produce ng mahigit 11,000 megawatts. Malaking bahagi ng supply ng kuryente ng ating bansa. Ano ang ibig sabihin partner? Ibig sabihin, may konkretong epekto sa presyo ng kuryente, energy security at ekonomiya. Ito yung sinasabi ng Department of Energy partner. Ano ang ginawa ng gobyerno dito sa mga akusasyon nila laban sa kumpanya ni Kong Leandro Libiste? Ito na yung pinakamatindi partner. Ayan na. Oo. Kinansila ng Department of Energy ang kontrata matapos dumaan sa due process umano. Ala. May due process ba talaga partner? Ano Hindi, sa tingin mo? hayaan mo, ibigay natin sa kanila Oo, yan. sige, No? pagbigyan Titulo natin. nila yan. No? Oo. Halimbawa, nagkaroon ng due process, sige, Oo. ibigay natin sa... Sinabi ng Department of Energy Oo. na walang sagot ang kumpanya sa mga sulat. Ayan. Walang pakiusap ng extension at walang apila. Aha. Ipinatupad umano ang performance bonds at iba pang obligasyon na umaabot sa 24 billion pesos partner. Malaki-laking halaga yan, partner. Ha? Laki nito partner. Pero ang dahilan parang simple lang naman, partner. Hindi lang na sabihin natin totoo itong paratang nilang nabigo lamang mag-deliver. Itong solar company ni Libiste. Sabihin natin ganyan lang kasimple ang agad-agad ba papatawan o pagbabayarin ng multang na ganyang kalaki? Grabe naman yan, ano? Sige, tuloy, partner. Alam mo partner, ito marami pong bumabatikos din dito partner. Kasama na po tayo dito sa Berada, ako sa Bisdak Pilipinas din po. Napag-usapan po talaga natin ito na maliwanag pa sa sikat ng araw na ito ay isang pamumulitika lamang mga Ayan, partner. oh. Kasi nga, pag naalala po natin partner, itong si Kong, para mag-guided lang tayo dito sa Berada Aguila, pati yung mga subscribers natin, baka sasabihin talagang ito ay may paglabag ba talaga? O ano ba ang dahilan kung bakit biglang nagpataw ng ganito? Meron ba talagang pagkukulang ang kumpanya ni Leandro Libiste? Pero partner, marami pong nag-criticize dito partner. Baba? Na di umano, kaya po ay ginaganito si Kong Leandro Libiste dahil po sa mga inilabas, mga isiniwalat ni Leandro Libiste last year partner at hanggang ngayon tuloy-tuloy partner. Naglabas siya ng anong mga nilabas ni Leandro Libiste? Marami. Mga aligasyon ng Oo. katiwalian sa Public Works and Budget partner. Di ba sa DPWH? DPWH. Ngayon, siya naman ang nasasangkot umano sa isang napakalaking issue na non-performance sa isang industriya na suportado ng gobyerno renewable energy partner. Sabi no partner, ilang kontrata ang kinansila? 28 service contracts ng Department of Energy sa Solar Philippines kinansila. Mantakin mo yung 28 partner. Dami niya. Basahin natin detalye partner bago tayo magtanong partner. Okay. Kinansila ng Department of Energy ang 28 na kontrata nito sa kumpanyang Solar Philippines Ayan. at pagmamayari ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Ayon kay Secretary Sharon Garin partner, ano to ni Garin partner, yung representative? Baka pariente yan. Pariente, no? Oo. Dahil daw ito sa non-performance at delayed na mga proyekto ng kumpanya. Ba? Some projects, ito yung pahayag ni Garin. Some projects had to delivered in December 2025 or earlier. 0 kilowatts to zero partner. So, wala supply ng kuryente. Walang supply ng kuryente. Oo. Napaka-imposible naman partner. Bot-bot. Sabi ni Garin yan yung Energy Secretary. Not even groundbreaking. Walang groundbreaking daw or explanation for the delay at the very least. Non-renewable bonds
non-payment of fees, no communication. Ayon po sa Secretary ng Department of Energy. Ito yung tanong, partner. Ayun na. Siguro aware na rin po yung mga subscribers natin at ang taong bayan dito. Sige, sige. Sa isyong ito. Mhm. Hindi ba kahina-hinala sa publiko? Ito tanong ng mga netizen ha. Oo. Nakulikta natin sa mga comment section. Mhm. Hindi ba kahina-hinala sa publiko na ipinataw ang mabigat na parusa sa kumpanya ni Kong Leandro Libiste matapos niyang ilantad ang Cabral Files? At paano mapatutunayan ng gobyerno na hindi ito paganti kundi patas na pagpapatupad ng Ayan, batas? Ganda ng tanong. Partner Bayman, Ganda ng ikaw na tanong. mauna. Ganda naman ito ng mga subscribers natin, partner. Ganda. Oo. Maliwanag mga kapartner. Maliwanag na ito ay ginawa lang nila para lalong matakot at tumahimik na itong si Congressman Libiste. Mhm. Talamak po itong gobyerno ng Marcos admin. Lahat na lang na mga nag-uupo sa kanila ay tatambakan nila ng kaso, sususpindihin, at maaring perwisyuhin, ipakulong, kung ano-ano. Pero sa kabilang banda naman, yung mga tunay at dapat na managot ay siyang hindi nananagot. Katulad na lang ni Martin Romualdez. Mhm. Siya yung madalas na nababanggit, no? Maraming beses na nabanggit. Sa kabilang banda, sinasabi nila, ito na ngayon si Saldico at ang mga Diskaya. Pero ang nangyayaring mga investigasyon mga kapartner, ang linabas ni Saldico at ang mga Diskaya na mga ebidensya, ito ngayon ang ginamit laban sa kanila. Pero bakit yung mga ginamit laban sa kanila sa mga Diskaya at dito kay Saldico, hindi ito ginamit dito kay Martin at yung iba pang mga napangalanan? Maliwanag sa sikat ng araw mga kapartner na itong ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. ay takutin at lalong pahirapan ang mga tao na nagmamalasakit para sa taong bayan. Actually, katulad na lang ni retired General Puques. Mantakin nyo partner, wala siyang masamang record. Mhm. Ilang dekadang nagserbisyo sa bansa natin bilang bayani, tagapagtanggol ng ating bayan. Pagkatapos, dito lang sa napakahawsyaw, dito lang sa ganito lang na klase ng kaso, dito lang sisirain ang kanyang pangalan. Sabi nga niya sa isang post, bakit daw may mga nagtatanong daw sa kanya, bakit daw siya nagpapusas, samantalang isa siyang general. Ayon sa kanya, hindi naman siya ang pinusasan, kundi taong bayan o ang atin pong mga bibig ang pinupusasan nitong gobyerno na ito. So, lahat, si Kiko Barsaga, ito na ngayon, si Leandro Libiste ang pinakahuli. Oh, partner. Wala na po tayong makikita dito sa administrasyong Marcos na ito. Ah. Basta kumontra ka ngayon, mag-abang-abang ka na. Mag-abang-abang ka na ng kaso at matindi dyan, makukulong ka pa. Ah. Ang malupit nito, nakulong ka na nga, na ikaw ang nagsisiwalat, ikaw mag-witness, katulad dito si Sergeant Cotesa, kung masaklap, yung totoong mga gumawa, sila ngayon ang nagpapasasa at ang sasarap pa. Mga honorable pa, nandyan pa, nakaupo pa sa Kongreso. Speaking of honorable, dati, na-convict si Franz Castro ng Dabnor, congresswoman pa rin, nagpakulong pa ng isang attorney na inosente, na si attorney Zelaika Lopez. Daming mga katiwalian pagkatapos, hindi nila mapaalis-alis. Tapos ngayon si Congressman Kiko Barsaga, babanatan nila sa ethics complaint. Nagsasalita lang din naman tungkol dito sa mga kurap na kanyang mga kasamahan. Pero yung isang kasamahan nila na talagang convicted criminal na si Franz Castro, wala man lang nagsabi, hoy, ethics complaint ka na. Kasi nga ikaw convicted ka na Sabihin mo man may appeal ka pa. Conviction is conviction. Mhm. Kahit ano pang mangyari, convicted ka na. Mhm. Yan ang isa sa kinasasama ng loob natin na mga ordinaryong mamamayan. Sapagkat itong mga tao na nagsasalita lang ng katotohanan para sa bayan ay talagang tinatambak nila, piniperwisyo nila. At up to the last moment, gusto talaga nilang maipakulong. Oh. Mga kababayan, isang maliwanag ang ginagawa dito kay Congressman Libiste ay pananakot lang. Maniwala ako, partner, katulad dito, di ba? Nauna na itong si Andy Claire. Maniniwala lang ako kung totoo talaga sila, hindi ito nigas kugon lang, kung hindi nila ito sinabay dito, partner,
Nung hindi pa nagsasalita ito si Congressman Libeste, Sana noon pa. tungkol dito ngayon sa Cabral files na ito. Oo. Oo. Ha? Di ba? Doon nila sana pinakbakan si Libeste. Di ba? Nagkalkal sila. Mayroon palang ganyan partner eh. Oo. May ganito pala kabibigat eh. Oo. Hindi na nito nakita noon. Mm. Ano to? Tuwing mayroon lang magsasalita, saka sila magkikilos. Correct. Anong klaseng mayroon tayong gobyerno, mga kapartner? Parang Ang delikado partner, pati yung negosyo mo ipasarado. At ingay-ingay natin sa birada, pati yung kaprasong balutan natin ipasarado. kasi partner, kaduda-duda naman talaga partner. Kahit sinong ordinaryong Pilipino partner na nakasubaybay sa isyu ng pamumulitika sa ating bansa, kaduda-duda naman talaga. Bakit naman kasi nila isinabay kung talagang merong kasalanan ang kumpanya ni Leandro Libeste sa Department of Energy, bakit ngayon lang nilabas nila na napakaingay ng naturang matapang na bagitong kongresista sa Cabral Files, di ba partner KPL? Oo, napapaghalata partner na nasasaktan sila, natatakot sila dito sa mga maaari pang ilabas nitong bagitong kongresista na si Leandro na sa malay natin, baka sa pagbubukas uli ng kamera, mga partner, baka meron panibagong pasabog tong bata na to. Correct. No? Kaya ngayon pa lang, para bagang sinasabi nila, sige, mag-ingay ka pa. Sige, labanan mo pa ang administrasyong Marcos na ito. Dadagdagan pa namin ang mga panggigipit namin sa iyo ngayon. Yung company mo pa lang, pinagmumulta namin ng ganun kalaking halaka, bilyon-bilyon, baka sa susunod. Baka pati yung pwesto mo, idadamay na namin yan. Parang ganun lang dapat. Correct ka dyan, partner. Tingnan mo mga kapartner, no? Yung disinformation ni Boyeng Remulla na mali yung paratang kay Leandro Libeste, hindi man binabalita ng mainstream media. Pero ito, na pakana na naman ngayon ng Marcos admin, itong Department of Energy na umano'y mumultahan ng 24 billion, piyesta sa mainstream media, partner. Pista. Piyesta. No, hindi po nila ito kagahapon, pinakalat hanggang ngayon. Para bang, ang point lang siguro, partner, ito partner dagdag na katanungan sa inyo mga kapartner. Sige. Di ba kaya inilabas po ito ng Department of Energy at ng mga mainstream media at Marcos admin na di umano'y itong si Leandro Libeste merong nilabag sa kontrata na hindi tinuunan ng kanyang kumpanya na minultahan ng 24 billion pesos. Di ba kaya ang purpose nila dito ay sirain lamang ang kredibilidad ng naturang kongresista para mawasak yung kanyang mga isiniwalat na Cabral Files? Maliwanag yan, partner. Maliwanag yan. Doon talaga ang tungo yan. Hindi lang ang kredibilidad nitong mambabatas, kundi maging ang kakayahan ng kanyang kumpanya na mag-supply ng enerhiya sa mga kliyente nito. Sinisira din nila. Yan. Partner Baymar? Yan na nga, partner. Yan ay isang maliwanag talaga na gusto lang talaga nilang makapangbuli. At no wonder, partner. Simple lang naman to eh. Back to the na lang tayo kaagad. To the sabi nga nila, back to the future. Pero hindi. Back to the reality tayo. Ano bang nangyari doon? At ano bang sinabi ni Senator Erwin Tulfo minsan? Ayan. Sabi niya, sometimes we have to bend the law. Di ba, Mr. Remulla? Secretary Remulla? Umuo naman. Umuo naman. Partner, Ngayon, partner. pwede ba nating ipaalam muna natin, partner, yung disinformation ni Boyeng Remulla? Meron? Meron, partner, kasi nga Sige, partner, ano mo? Di ba, konektado naman kasi ito sa pinag-uusapan natin kay Leandro Libeste. Meron pala. Di ba si Secretary Boyeng Remulla, sinisi niya yung mga didis, ang sabi, Sabi? kayo nagpapakalat, kayo ng fake news, tayo agad sinisisi. Na ako ay na-hospital, nakaratay na. Ayan, Magpapaimbestiga ako sa NBI. Ayun na, Oo. Kaya ang NBI, nag-imbestiga rin. Agad. Kumusta na ang investigasyon nila? Si KPL daw, Ay, nagpapakalat. Uy, wala akong ginawa-content. Galit na galit siya doon, di ba ho? Paano po ito? Yung fake news naman, na pinakalat niya mismo doon sa oras na yon na sa kanyang programa sa DCRH yata, Ano ba partner sabi yun. kasi? Ang sabi niya kasi, partner, nagbibinta daw Nang? ng prangkisa itong si Leandro Libeste. Ayun.
Fake news po yan at hindi po tinama ng mainstream media na kahit nagsalita na po yung Meralco Gin, partner. Tayo ang magtatama nito. Tayo magtatama. Yan. Ito, basahin natin. Partner. Oo. Ito, partner. Disinformation. Ito ang sabi ng Meralco Gin po Maliwanag. sa mga paratang ni Ombudsman Boyeng Remulla. Ayan na. Nilinaw ng Meralco Power Gin Corporation na hindi nito binili ang shares ng solar para sa Bayan Corporation ni Kong Leandro Libiste, isang kumpanya na may hawak ng congressional franchise. Itong sinasabi na solar ng bayan na company, partner, ito yung may hawak ng congressional franchise. Hindi ito ang kumpanya na binili at ibininta ang shares ni Leandro Libiste. Hindi yan yun. Hindi yan, partner. So wala kinalaman si Libiste dyan. Walang kinalaman, partner. Bakit sinasabi ni Boyeng? Ayon sa Meralco Gin, partner, ang kanilang investment ay napunta sa Espino Energy Corporation. Ito yung Espinik na yung halos lahat ng shares ni Leandro Libiste ay ibininta ho sa Meralco. Ayun. Pero yung Espinik ay walang prangkisa po yan, walang congressional franchise. Ang merong congressional franchise ay ang solar para sa Bayan Corporation na hindi po yan ibininta yung ni Leandro Libiste ang kanyang shares. So ano lang ginawa ni Libiste? Yung ano lang niya, yung shares lang niya sa Sarili. Espinik, yung sarili lang Yun niya. lang, yun lang. Yun yung ibininta niya. Pero yung Espinik kasi, walang franchise yun. Dapat lang. Walang congressional franchise. Yun. Na pag-aakala ni Boyeng Remulla, mayroong congressional franchise. Pwede pasara yun. Yung ano? Yung Espinik. Hindi, bakit mo ipapasara yun? Wala namang yun, wala namang kasalanan ng Espinik. Bumili lang naman yun ng shares. Wala nga prangkisa eh. Hindi na kailangan ng prangkisa ang Espinik. Hindi kailangan ng congressional franchise ang Espinik. Ang kailangan lang ng congressional franchise ay ang solar para sa Bayan Corporation. Pero yung kay Leandro, meron. Yung tinatawag mo na franchise, partner, hindi yung franchise sa business. Yung kagaya dito sa Iseminay, franchise, frequency para congressional franchise. No, kaya doon mo bibilin sa kongreso yan eh. Kongreso ang magbibigay ng franchise. Pero itong Espinik kasi hindi na kailangan ng congressional franchise. Ang kailangan ng congressional franchise ay ang solar para sa Bayan Corporation. Meron din naman. Merong ito yung may ito yung may congressional franchise. Sige. Ginawad po ito noong 2019 sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Legal. Yung congressional franchise, legal po yan. Ito yung, akala siguro ni Boyeng, ito yung ibininta Nagkamali siya. ni Leandro Libiste sa Meralco. Hindi nga yan yung kumpanya na yan. Ayun, maliwanag Kaya fake news So, siya, partner. Maliwanag Sa na. sabi, partner, ano to? Parang private to private ito, partner. Correct. Private to So, ano private. pakialam dito ng ni Boyeng? Wala, Gobyerno? partner. Wala as in. Wala siyang pakialam dito. Walang pakialam ang gobyerno sa Espinik na hindi kailangan ng congressional franchise. Ang solar ng Bayan Corporation, yun ang may pakialam ang gobyerno dahil yun ang may congressional franchise na iginawad sa kumpanya ni Leandro Libiste na hindi naman yun ibininta ni Leandro. Nariyan pa rin. Nariyan pa rin, partner. Di maliwanag. So partner, saan manggagaling yung kanilang pinapataw na bonds or obligasyon na umabot daw ang multa ng 24 billion? Saan ito manggagaling? Dito sa Solar Philippines, partner, na kumpanya ni Leandro Libiste na siya mismang founder, partner. Yan yun. Yan ang pinatawan ng yan ang pinagbabayad ng napakalaking halaga. 24 billion. billion. Yan yun.